sa ating banal na gawain. At ito po ang pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. At bilang tanda ng ating paggalang sa salita ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay tumayo. Praise the Lord, hallelujah. At ang po pagkakataon po, aking binibigay sa ating beloved ordained preacher, Dick Sais. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved officer, Brother Roger. Tayo po minamahal ay sama-sama dumalangin sa ating dakilang Diyos. Maurus po ito, samahan niyo po ang ibang lingkod, minamahal. Hallelujah. Dakila at papagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan po na aming pinakamamahal na Panginoong Sus. Sa pangunat pala po namin kagalang-galang na Evangelista, Will Estrada Almeida, Your Time Prophet, malapayo salamat po sa iyong paglangis sa bawat yugto ng aming pong pagsamba. Sa aming pong pagsisilibra na ika-23 taon ang gawain po sa lugar po ito, malang Panginoon, hallelujah. Malang Panginoon, salamat po sa mga yugtong nakalipas, sa mga papuring awitin, sa mga buhay na po ito, sa mga nagkaloob ng ipothandog at higit po sa lahat. Amin po pinapasalamatan, malang Panginoon, may namang pagkilos sa aming kalagitnaan, malang Panginoon, hallelujah. Matamis mo presensya at minsan pang banang mo salita. May ipahig ng ibang likod, di ko maglagay sa aking mga labi ng dapat tumusang pinitulong niyo po kung maging daluin ng pagpapala at lubos na imo po. Unawang umalang Panginoon sa mga baguhan ng kahalagaan po ng malamusot at malapit ng kaligtasan, malang Panginoon na inugol po sa bawat lumalapit sa iyo. Ito pong sama dalangin namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus at sama-sama namin sinasaway ang mag-unihan lang gawa ng kaaway di mo sa po ng Francis Kasat in the mighty name of the Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po kami naman. Pagyan na po tayo makabalik sa ating po mga upuan. And the highest praise and glory and honor and majesty belongs to our Lord Jesus Christ, and a double honor and respect to our beloved and born evangelist Pastor Luis Almeida, the end-time prophet of our loving God, his beloved children, and will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved and robust Pastor Lina Almeida, the beloved Mama Dear. At present afternoon po sa lahat po nating minamalang kapatiran na patuloy na nagpapakainit maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At sa aking mga kapamangaral, minamahal, beloved para Edel, Toros Maminol Prescott sa nanggaling pa po ng Candelaria, Quezon. Ating pong beloved Brother Eric Figuera, mami dito po sa dako po ng Gas and Outstation. Minamahal sa kanya pong pamilya, sa aming mga gawa, mga minamahal, mga kasama kabilang sweetheart at sa lahat ng ating minamahal na kapatiran, especially po sa ating beloved visitors. Welcome po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, the Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by beloved and honorable evangelist Pastor Luis Almeida and assisted by beloved and honorable Pastor Lina Almeida. At maminamahal, tayo po ay bumati na rin po at nakikigalak maminimahal sa araw po ito sa 23rd Church Anniversary dito po sa dako po ng Gas and Outstation. Parang tayo po gutom na maminimahal sa palakpak po natin, parang gutom yung palakpak po natin. Ayun po, maging sa mga baguhan, maminimahal kung nakakanig po yung palakpak, hindi po ang ibang lingkod ang nagpapapalakpak. Ang pinapalakpak po natin ay ang ating mahal na Panginoon. Oh, clap your hands, all you people. Shout to God with a voice of fire. Kaya, maminamahal, alam nyo, siguro kung ang ating pong paanyayang ipinagkaloob doon sa ating pong mga kababayan ay paanyaya ng papuntang abroad, or meron po ditong sikat na artista, mga kapatid, na pupunta po dito, ewan ko po kung siguro hindi magkamayaw ang mga palakpakan natin dito. Talagang tayo ay talagang di ay magakumpulan. Ano? Baka kayo po'y magtataka at po'y marunong po ng lingwaheng marindukin nyo. Ay ang katotohanan po ay talaga ako'y lihitin mong tagalili. At maminamahal, praise God, tayo po ay sobrang nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon kasi po talagang yung aming pong plano from Bicol Region, maminamahal,
ay may paalala po ating beloved, isa sa po sa mga malapas na beloved Pitts, beloved Mr. June. Dahil nagpaalam nga po kami na kami pupunta rin dahil sa pagkatapos po ng mga minamahal, pandemic, ilang taon po yung pandemic, mga minamahal. Kaya nga siguro mag-aapat na taon hindi po kami nakauwi po dito. At salamat sa ating mahal na Panginoon sa maluwalhating paglalakbay, walang bagyong dumaan dito. Dahil super typhoon. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi nga nila yung Pitts, Kuya, tingnan mo kung may bagyo huwag kayong tutuloy. Ulit salamat sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ano po talaga kami? Saturday na maminamahal, talagang, ano pa po, kami po ay kasalukuyan pa lang pong nagagayak maminamahal. At yun, maminamahal, after po ng-overnight, sa daka po ng Dasmariñas, kami po ay tungo na po dito. At safe and sound naman ang biyahe maminamahal, nakatid po kami dito ng maluwalhati, mga kapatid. Puri po ating mahal na Panginoon. At mga kapatid, tayo tuloy-tuloy na po, maminamahal. Alam niyo po, ang realidad ng buhay po ngayon. At yan po, maminamahal, kumbaga sa engineer. Sino po yung engineer dito? Pakitaas yung kamay. Baka may engineer po dito. Or, alam ko, yung kapatid ko, malapit na kung gagraduate siya ngayon ng tawag doon. Yan yung pinag-aaral po namin mga magulang. Pero nung malaman niya maminamahal na dahil sa pag-share po namin, ay pag nag-rapture, iiwan naman lahat ng buhay sa mundong ito. Lahat ay may iiwan, maminamahal. All things are passed away. But the word of God ay mananatili, maminamahal. So, mga kapatid, siya po'y tumigil sa pag-aaral. Galit-galit yung tatay ko. Pero siguro kung buhay pa po yung tatay ko ngayon, magtuwa po siya kasi minsan yung kapatid ko nakakapunta po ng Australia. Nakakapunta po ng Hong Kong. Ito, recently lang, galing po ng Hong Kong. Galing po ng Singapore. Galing po ng Qatar. O ako, malimit po ako sa Qatar. Qatar man Samar. Dahil ako po pinagpala ng mahal na Panginoon na makapag-supervise ng mga outstation. Meron din po tayo may naman sa Pilipinas. Meron din po tayo dito outstation na Poland. Baka magtaka po kayo, Poland. May Poland pa sa Pilipinas. Meron po sa Pulilya Island. Ayun. Kaya, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibayong dagat, ay meron po gawain ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kasi nga po, maminamahal, alam ba po ito, ipapakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade. Ano po ang Jesus Miracle Crusade? Ito ba'y religion? Sikta o denominasyon? Maminamahal, ang Jesus Miracle Crusade na pinangunahan po namin kagalang-galang ng Evangelist Wilfrid Estrada Almeida and Assistant Evangelist Honorable San Pastor na si Merda Maminal. Kami po ay mga apostolic Christian. What is the meaning of apostolic Christian? Ang mga Panginoon, siya po'y tumawag ng mga apostoles, 12 disciples. Maminamahal, at yung isa pa nga, naghudas pa nga di ba? Yan po'y pinilitan. At maminamahal, ano po ang ginawa ng mga apostoles? Sabi ng mga Panginoon, go! Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi mo sinabi ng mga Panginoon, humayo kayo at ipasok nyo ang mga tao sa relihiyon. Wala pong ganon, maminamahal na senaryo. Ang sabi ng mga Panginoon, humayo kayo at ipangaral ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan. At mostly po ang nakakatanggap ng Ebanghelyo ay tayo pong mahihirap. Dahil sabi ng Malapino, sabi nga ng isang mayaman, Master, what must I do to inherit eternal life? Nagtatanong siya. Alam niya, may buhay na walang hanggan. Nagtatanong siya kung paano siya pupunta sa langit, sa buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Malapino sa mayaman, alam mo ba ang utos? Huwag kang magnakaw, huwag kang malunya, huwag kang papatay, ibigin mo ang iyong matina. Habang nagsasalita ang Malapino, nagsabi niya, proud po siya, nagsabi, Panginoon, mula pa sa pagkabata ay ginagawa ko na po yan. Proud po siya. Kaya sabi ng Malapino, sabi ng Malapino, isa na lamang ang dapat mong gawin. Ipagbili mo ang lahat ng tinatangkilik mo, sumunod ka sa akin, at magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Nalungkot po yung binata na mayaman.
Bakit? Kasi po napakarami ng ari-arian, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal ng Panginoon, pagkahirap-hirap, hindi sinabi ng malapit na walang kapuwang ang mayaman sa langit, kundi pagkahirap-hirap ng isang mayaman ay papalong sa langit. Mas mabuti pa ang kamelyo, mapapasok sa butas ng karayom. Iniksangkul yan ng mahal ng Panginoon. Kaya tayo pong mga mahihirap ay pinagpala dahil wala tayong malalapitan, mga minamahal. Walang iba tayong malapitan kundi ang ating Diyos na buhay, mga minamahal ko. Ako po, sabi ko nga, pag ako po'y nag-i-speech, ako po ay taong bundok. Hindi ko kinakahiya, ako po'y taga-bundok. Puri ang mga minamahal, ako po'y nagpapasalamat sapagat, mga minamahal, nakilala ko ang ating mahal na Panginoon, tinanggap ko sa aking buhay. At ngayon, mga minamahal, isa po sa mga pinagpala na nakatanggap ng Ebanghelyo, may pinangaral. Kami po yung karuntong ng pinangaral ng mga apostoles. Ano po yung mga ginawa ng mga apostoles dito sa mundo? Ang sabi ng manapal ni heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Kaya inutusan niya ang mga apostoles, magpagaling kayo ng mga karamdaman. Maglinis kayo ng mga ketongin. Magbuhay kayo ng patay. Maminamal, marami na po ditong patay na buhay sa pangalan ni Jesus. Kaya, maminamahal, sa tunay na gawain ng malang Panginoon, nakalakip po, maminamahal, ano po nakalakip? Signs, wonders, miracles. Yan po ang nakalakip sa Ebanghelyo, maminamahal. Nakakalakip po doon sa tunay na gawain ng malang Panginoon. Ang sabi ng malang Panginoon, siya po'y nagtatag lamang, nag-iisang church ang tinatag ng mahal na Panginoon. Ay ngayon, napakaraming mga churches. Meron pa nga dyan, mga minamahal, yung pinagmamalaki lang. Kapag pumasok ka ng slum church, ay doon ka lamang maliligtas. Ay, mga minamahal, hindi po totoo yun, mga kapatid. Ang kailangan ng tao, mga minamahal, kapag ang tunay na church, tayo po, we are the temple of the living God, mga minamahal. Ito po yung templo. Dito po yung marapture, mga minamahal. Kung tayo man ay sumasamba, at nandito tayo sumasamba, mga minamahal, nagpupuri sa mahal ng Panginoon, nag-worship po tayo. Yan ang tungkulin ng Kristiyano, mga minamahal. Dahil kapag may problema ka, magpuli ka sa mahal ng Panginoon. Ang problema po, lulutasin ng Diyos. Pag may karamdaman ka, yung kababayan natin, mga minamahal, hindi ko po alam na ito po. Kasi ito po, mga minamahal, during pandemic time, sabi ng isa kong kasama sa Ninong, may nag-request ng hayuan. Sige, puntahan nyo. O yun nga, yung kapatid po natin, maminamahal. Magpangalan ito, beloved brother. Sino po to? Arnel Maselisa. Yan. Na dati po, sabi niya, wala na siyang pag-asa. Pero sa Diyos pala may pag-asa. Blessed be the Lord. Kaya mga minamahal, yun po, may darating, may future na distraction, sudden. Ito po mga kapatid ay, hindi naman dito sa ating bansang Pilipinas, inaabangan po natin ito pong big one. At hanggang ngayon, hindi pa ito dumarating. Anytime, sabi ng mga pastor, magkaroon ng intensity, malakas na intensity ng lindol na darating dito sa Pilipinas. O yan na po, sa mga piboks, mga minamahal ko. Sabi nila, anytime, darating po ito paghandaan. Paano po yung para ka mapaghanda? Hindi mo naman alam kung kailan darating po ito. Kaya sudden, hindi natin inaasahan. Kaya nga makita po natin ito sa pinakang teksto po natin, magsimula na po tayo. Sa ating pong pinakang teksto, in the book of Malachi, chapter 4, verse 5 and 6. Kaya po pakibasa. Dito po sa sulat ayon kay Propeta Malakias, Kapitulo 4, talatang 5 at 6. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. 6. At kanyang papagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. Sabi dito, behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Ito po yung future. Wala pa minamahal. Kung meron man dito mga
nagaganap ng mga dilubyo. Ito lang, maminamahal, nakalagpas na po tayo at minsan, akala ko po, magla-lockdown na naman. Di ba? Pero ito po ay number 1 pandaraya po ng Diablo. Dahil ang plano po talaga ng Diablo, maminamahal, i-conquer ang buong daigdig. To conquer the whole world. Yan ang plano ng demonyo. Kaya nga, di ba, nung nakalang mahal na araw, yung atin pong napapanood po na yung The Passion of the Christ, maminamahal, di ba, nandun, yung demonyo ay nandun. Tuwang-tuwa siya, sabi niya, mabuti nagkatawang-tawang Diyos, mapapatay ko na siya. Kasi na number 1 tao, mga palag sa langit, maminamahal, nag-rebel din na po si Satanas. Gusto niyang lamangan at gusto niyang masigitan pa ang Diyos. Ay maminamahal, nag-iisa lamang ang Diyos. He is a greatest God, maminamahal. The only one God, maminamahal. Omnipotent God, omnipresent God, all-knowing God, powerful God, nag-iisa po siya. Walang makakatalo sa mahal ng Panginoon. Yun ang ating Diyos na tinatawagan. Ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos na mayalang ng langit at ng lupa, maminamahal. The only one God, maminamahal. His name is Jesus. Ayan, magtataka baka yung ibang sa kongregasyon. Sa amin, ang papakilala namin, si Kristo tao lamang. Si Kristo po ay nagkatawang tao. Yun po ang tamang termino, maminamahal. God was manifest in the flesh. To fulfill the Holy Scripture, maminamahal. To fulfill the Holy Scripture. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, sabi ng Isaiah 9:6, maminamahal, sa atin ay pinanganak ang isang bata. Isang batang lalaki. At ang pamamahala ay matang sa kanyang balik at siya tatawagin ka mga tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Saan naka-address, maminamahal? Yun pong mighty God, yung everlasting Father, ay nag-iisa lamang ang mighty God. Isa lamang ang everlasting Father. Saan naka-address? Doon sa bata, maminamahal, dahil ang Diyos nagkatawang tao, maminamahal, upang ikaw at ako, maminamahal, ay maligtas, maminamahal. Kung wala po ang pagdanak ng dugo, maminamahal, ang mahal ng Panginoon, ang Diyos na napakabait, iniwan niya kanyang trono sa langit. Nagkatawang tao siya para sa pagkaroon ng dugo, laman. Dahil siya espiritu, hindi nakikita, maminamahal. Kaya nga, nagkatawang tao ang Diyos, yan, maminamahal. Yes, yung Diablo, tuwang-tuwa na magkatawang-tawang Diyos, hindi niya alam. Yan po, maminamahal, ang tagumpay ng kamatay ng bawat lumalapit sa ating mahal na Panginoon. O ngayon mga kapatid, maraming taong takot mamatay. Pero kapag Kristiyano ka, hindi ka natakot mamatay. Kasi nga, temporary lang po ang ano ito, maminamahal. Itong katawang ito, maminamahal. Ito po, maminamahal. Ikaw na ang pinakamayaman sa buong daigdig. Sa iyo na ang lahat, maminamahal. Itong buong gasan ay sa iyo na. O itong buong malindong ay sa iyo na. Ngunit pagdating po ng araw at ikaw ay nakalatak na sa baong, parehas lang. Nandun ka, maminamahal, kung ang height mo ay 5'4 or 5'11 ka, kung anong height mo, ganun lang, maminamahal, ang magiging sukat mo. Dadaling ka naman, inulubog ka doon sa hukay, maminamahal. Walang may pagmamahal ang tao, maminamahal. Walang mayaman, walang mahirap. Pag dumating na po ang kamatay sa tao, maminamahal, ngunit kapag ikaw anak ng Diyos, kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ang sabi ng malang Panginoon, in my Father's house are many mansions. Naghahanda. Kaya nga siya po ay namatay, mga minamahal. Sabi niya, ako ay aakyat. In the book of Acts chapter 1, verse 10 and 11. Kayong mga talalangit taga Galilea, bakit tumitingin kayo sa langit? Sabi ng mga lalaki, mga minamahal, na nakaputi. Si Jesus na tinanggap sa langit ay muli siyang babalik, katulad ng kanyang pagpunta sa langit. Babalik ang mahal na Panginoon. Anytime now, mag-take place ang rapture. Kaya mga kapatid, sino po ang natitisod po sa inyo dito? Sino yung tisod na po dito? Dahil ang katitisuran, mga minamahal, para lamang doon sa mga taong tumitingin sa kanyang kapwa-tao. Pero kapag tinitingin mo ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ay mga minamahal, nandyan po yan po ay nasa uling araw na po. In the book of Matthew chapter 24,
Sabi ng mga disipulo, Panginoon, ano ang magiging tanda ng iyong muling pagbabalik? Ang sabi ng unang-unang sinabi ng malang Panginoon, huwag magulumihan ang iyong mga puso. Ang sabi ng Panginoon, maminamal, mag-ingat kayo. Yung palang unang sinabi, mag-ingat kayo na kayo huwag maligaw ni numan. Maraming manliligaw, maminamal, maraming nagdadala ng Biblia. Pero mga kapatid, according to their fruits you shall know them. Kapag nagdadala ng Biblia, walang kagalingan ng karamdaman, walang pagbabago ng buhay kasi ang diablo. Ay lalo na po dito. Alam ko, mami na mahal, ako po taga rito po ako sa Kasan. At alam ko po ang lugar po dito, mami na mahal, kung paano po. Meron akong, may kapatiran po tayo dito, nalimutan ko na kung mami na mahal, na dati po ay siya'y biktima po ng kulang. Pero kapag anak ka ng Diyos, hindi tatalab siya yung kulang, mami na mahal. Dahil makapangyarihan ng Diyos, mami na mahal, hallelujah. Kaya ang karamdaman dito, gumagaling eh. Yan, maminamal ang tanda at prueba at ebidensya na ikaw ay nasa tunay na gawain ng ating mahal na Panginoon. May pagbabago. Dahil yung paglingkod, maminamal. Yan, saksi po aking mga kapatid. Napakalapit ko pong kapatid sa aking sa mga kapatid ko. Kaya, no, ako po'y nasave sa gawain ito, maminamal. One time na ako'y uwi. Nagbakasyon po ako dito. Yung aking kapatid, si Loida. Damang-dama ko at hindi siya nakapagpigil sa akin, Kuya, ikaw ba yan? The meaning is, maminamahal, nakita po niya yung kaibahan ng aking buhay. Kasi po nga malapit po ako. Napakalapit ko po kapatid. Hindi ko po itinatago, hindi ko po yan ikinahihiya. Dahil mula nang tinago po ang mahal pa yung binago po ang inyong paglingkod mga kapatid. Ang sabi sa kapatid ko, hindi na dati, yung kuya mo hindi yung dating malupit. Dahil binago na ako ng Diyos. Therefore, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, maminamahal. So, dito po yung makita po natin bago po dumating, maminamahal. So, nagpakilala na po tayo, maminamahal. Ano ba ang Jesus Christ? Dito po, maminamahal, ang tunay na pagsamba ay nandito po. Kaya nga may hallelujah. Nung araw, maminamahal, hindi po natin alam ang lingwaheng ito. Tinatawanan tayo, maminamahal. No, mga kapatid, kapag nagdadala ka ng Biblia, pero sasabihin, luko-luko na si Jumedes. Pero ito pala ang susi, maminamahal, na dito pala lahat ng, kung saan ikaw ay pumunta ka na sa pinakamalaking library sa buong mundo, hanapin mo at magbasa ka ng lahat, pero ito lamang nag-iisang Biblia, nakapanood pala dito lahat. Enough na dito, maminamahal. Kaya mga kapatid, bago dumating ang kakilakilabot na karawan ng Panginoon, siya magpapasapit. Siya po'y isusugo niya si Elijah. Maminamahal, ano po ang kataon ni Elijah? Si Elijah, maminamahal, ay matapang na propeta. Siya po, maminamahal, ay naghamon, mga kapatid. At ako na lang po magbabasa dito, maminamahal, praise God. In the book of 1 King. Ano po natin ito? Just imagine, ang kalaban po nila, maminamahal, para manalangin, ay nag-iisa lamang si Elijah, maminamahal, samantala ang kanya pong kalaban, maminamahal, maliban po sa Baal prophet na 450. Meron pang kasama pong 400 pa. Hindi ibig sabihin, 450 plus 400 is 850 na mga peke ng mga propeta. Mababasa po natin ito mga kapatid, ako lang po magbasa, maminamahal. In the book of 1 Kings chapter 18 verse 9, dito na lang po, isang talata lang po babasahin ko. Kung ilan ang mga kakalaban po ni Elias na nanalangin, sila po yung nagre-rituals. Sabi po dito, now therefore send and gather to me all Israel unto Mount Carmel, and the prophets of Baal 450, and the prophets of the groves 400, which eat at Jezebel's table. Hindi 850, maminaman. Compare po kay Elijah, maminaman nag-isa. Pero sino po ang tinugon ng mahal na Panginoon? Ang nag-iisang propeta ng Diyos. Sapagkat ang kanyang tinatawagan ay ang Diyos na makapangyarihan, maminamahal, na may gawa ng langit at ng lupa. Ganon din ang mga pastor. May 10, 1992, sa Lunit Agrandstand, naghamon po siya. Hinamon niya, maminamahal, ang lahat ng mga sikta o dinmisyon
maging ang ating dambuhalang reliyon, maminamahal, hinamon po niya na magkaroon kasi doon pong time na mamamahal, May 10, 1992, yan po ay El Nino, katulad yun, napakainit. Ngayon may heatwave pa. Grabe pong init, maminamahal, walang ulan sa Metro Manila. At nagkusad ang mga pastor, maminamahal. Hinamon niya ang lahat ng mga sikta-denominasyon, lahat ng reliyon. Ngunit walang tumugon sa kanyang hamon. Kaya nung May 10, maminamahal, sabi niya, kung wala mang tumanggap sa aking hamon, pumunta kayo sa Lord ng Grandstand. Magpapaulan ako sa pangalan ng Jesus. Maraming nagbabanta sa mga pastor. Pero mga nagbanta, maminamahal, nung makita nila ang Panginoon ng Diyos, maminamahal, sa decree ng propeta ng Diyos, nung umulan, maraming lumapit, tumanggap sa ating mahal na Panginoon, nakita nila, totoo, ang salita ng Diyos, maminamahal. Kaya dito, ang sabi dito, maminamahal, pagbabalik loobin ng mga magulang sa mga anak. Kaya dito po yung sirang tahanan, binubuo po ng Diyos. Marami na po mga kapatid po natin dito na dati po maminamahal, sila po ay sira ang tahanan, maminamahal, sira ang pamilya. Eh marami tayo maminamahal, pagpasok natin sa bahay. Ano nakalagay doon sa may pintuan? God bless our home. Pero pagpasok mo, broken home. Pero po dito maminamahal, since na tayo po tumanggap sa mahal ng Panginoon, binuo po ng marapin ng ating pong pamilya. Ito yung mga kabataan yan. Yung mga kabataan yan, yan ang tunay na pag-asa ng bayan. Gato Sirisal, sabi ng si Gato Sirisal, ang pag-asa ng bayan ay mga kabataan. Ay ngayon, yung mga kabataan, maminamahal na mga nandyan, nalulong sa bisyo, batang-bata pa. Paano magiging pag-asa ng bayan ang gano'n, mga kapatid? Because the Bible says, in the last days, Pearl's time shall come. Kaya ito yung nasa last days na po tayo. Ngayon, meron pa po uso pa po pa dito ang ano? Nagmamano sa mga matatanda. Ma'am, kayo po, tugunin niyo po ako. Uso pa po ba dito? Hindi na. Pati nilabit, magiting na teacher. Maminamahal, kami po, nung panahon, maminamahal, talagang papaluin ka ng ang mga magulang natin. Sino po yung kaidaran ko ito? O, di ba? Pero ngayon, nawawala na po. Yung pong ating kultura dito, maminamahal ko. Because, yan po ang sign na tayo po ay nasa last days na po. Eh ngayon, pag pinalo o pag tinignan mo yung anak mo, mas patindi pa ang tingin sa'yo. Ay noon, maminamahal, ang mga magulang, tingnan mo lang ang anak mo, alam na, mga kapatid ko, dahil pag hindi ka sumunod, ay lagot yung puwit mo, ihanda mo na yung puwit mo pag alis ng mga bisita. O sino yung may kaidaran ko dyan? Maminamahal. Ako po ay dumating pa yung time, maminamahal ng high school time ko, mga kapatid. Bibigyan ako ng nanay ko ng piso. Kinikwentuhan ko sa kasama ko yan eh. Mula sa Buena Vista, maminamahal, lalakain ko po yan. Dahil naubos ko na po yung budget ko. Yung binigyan ng nanay kong piso, mababawasan po. Ibig 25 centavos. Pero nabutan ko po yung 10 centavos na pumasay sa jeep. Naku, ikatanda na pala ni Brother Dick. Eh, wala po tayo magawa. Talagang ganun. Kaya pag binigyan ako nung high school life ko mamaya, pag binigyan ako ng nanay ko ng piso, may 50 centavos pa ako nun na pang ano po, pang resis ko. Ay pag napasarap ng pagkain, ubos yung 50 centavos, ay maglalakad ka mula doon sa Buena Vista hanggang sa Kalong. Gano'n pong lakad yun. Pero maminamahal, susimulan mo yun, lakad talaga yun. Wala, hindi po patumpik-tumpik na lakad. Talagang lakad yun. Dahil pag hindi ka lumakad ng mabilis, takip-silip, nandun ka pa sa kita ng gubat. Oh, maminamahal. Kaya, salamat sa mahal ng Panginoon. Dahil sa mga bagay na kaganapan, mga kapatid, alam ko, hindi po ako nagsisisi na ako po ay hindi naging successful sa aking high school life. Kasi kung naging successful ang pag-aaral ko, baka hindi po ako nasave dito eh. Diba? Sabi ko nga kanina, mapalad tayo mahihirap, maminamahal. Dahil ang mahirap, maminamahal, ang basang Pilipinas naghirap, kaya tayo po'y nakalapit sa ating dakilang Diyos, dahil tayo mahirap. Tinapansin niyo po yung mga mayaman. Pupunta pa sila sa ganitong sitwasyon, maminamahal, hindi. O meron din mga hallelujah, meron din silang nag-alive din. Pero din niyo po, puro mga nandun sila sa mga minamahal, talagang alam po ay, may yaman sila eh. Aircon pa, kumbaga. Pero alam niyo po, hindi ko ipagpapalit ang lugar na ito. Doon sa napakagandang katedral na aircon, kumbaga. Ngunit walang pagkilos ng presensya ng mahal na
dito, makita po natin, mga minamahal. Pagtas ng kamay mo, mga kapatid, makita mo, mga minamahal, lumuluha ka, umiiyak ka, mga minamahal. Nadarama mo ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, marivive ka, mga minamahal. Ang problema mo, yan ay alisin ang malapin. Bakit? Nararamdaman mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya napasa ng pagpuwi sa mahal na Panginoon. Inaasaya ng mga kabataan ang buhay po nila. Dahil pag nag-share ka, hindi ko kailangan. Kalayaw ng laman. Pero hindi na alam, ito ang napaka-importanting dapat gawin ng tao ngayon. Ito ang isang napaka-importanting gawin ng tao ngayon, maminamahal. Ang lumapit kay Kristo, maminamahal. Dahil kapag nasa iyo si Kristo, more than enough, maminamahal. Maraming mayayaman yan, mga kapatid, pero pagdating ng karamdaman, di ba? Naubos ang kayamanan. Pag namatay na, kagala sinasabi ko kanina pinakamagandang sapatos na isuot mo. Kaya sabi ka isang mayaman, naghihingalo na, sabi niya, pag namatay ako, iisama mo na sa kabaong ko yung lahat ng kayamanan. Sa dibingan ko iisama. Okay, napakadali doon. Pirmahan lang natin yung check lahat ng kayamanan, lagay natin doon. Saan nyo magagastos yun? Di ba? Ganun po ang buhay. Ngunit kapag iinay kay Kristo, may mansion sa langit, naghihintay. Amen? So mga kapatid, tignan ko kami naman Isaiah chapter 40 verse 3 and Joel chapter 2 verse 31. Ito po yung mga sudden destruction. Ito po yung mga darating, mga minamahal na mga mabibigat na mga distraction sa mundo. Kaya po. Dito po sa aklat ng Isayas, kabanata po ay 40, talata po ay 3. Ganito po ang sulat. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilaw ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilaw ang lansangan para sa ating Diyos. Amen. Joel 2:31. Dito po sa aklat ng Propeta Joel, Kapitulo 2, talatang 31. Ang araw ay magiging kadidiman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na karawan ng Panginoon. Ang tanong, dumating na po ba ito, mga kapatid? Malakay chapter 3 verse 5 and 6, dumating na po ba yun? Na bago dumating ang kakilakilabot na karawan ng Panginoon, magpapasapit po siya, ihalal niya si Propeta Elijah, paminamahal. Ngayon, sabi po dito, paminamahal, prepare the way of the Lord. Sumisigaw sila, the voice of him that cried in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert and highway for our God. Kaya ganun po ang kahalaga ng Ebanghelyo. Hindi po yung rituals, hindi po yung seremonyas. Sigula na itong. Sasagot naman tayo, Amen. Hindi po ganoon, mga kapatid. Sabi na Apostol Pablo, my speech in my preaching is not enticing words of wisdom, but the demonstration of the Holy Spirit and of power, maminamahal. Sabi Apostol Pablo, sabi niya, ang aking panalita at aking pangmangaral ay hindi sa pangikayat na salita ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Kaya makita po natin, marami pong nagdadala ng Biblia ngayon. Dami na pong nagdadala ngayon, mga minamahal, gumagayang, nag-aalay-alay na rin. Pero tingnan po natin, mga kapatid, according to their fruits you shall know them. Kaya yung isang kapatiran po natin, mga minamahal, na pinahayuan po ng ibang kongregasyon. Okay naman, sa kanya, tinatanggap niya na maminamahal pupunta sa bahay nila. Pero isa lang ang words na sinabi ng kapatiran po natin. Alam mo, sabi niya, sa aming kongresyo na kilalagyan, ang mga bulag ay nakita. Ang mga pilay nakalakad, ang mga itong nililinis, at ang buhay binabago. Katulad ko, binago ko ng Diyos. Mula na ako ay dumalo sa Jesus na Crusade. Ngayon, kung ito ay nangyayari sa iyong pinapangaral sa akin, hinikayat mo ako sa iyong iglesia, na kapag ikaw ay, pag pumunta ako din maligtas ako, kung yan ay nandoon sa kilalagyan ng iglesia, ngayon ay iiwanan ko ang aking kongresyo kilalagyan. At kung yan ay nandoon, doon ako sasama sa iyo. Ano sagot? Wala may sagot. Maminamahal. Bakit? Kasi ang pagbabago ng buhay, hindi po kayang gawin ng demonyo ito. Ikaw, drug addict, pabaguhin ang buhay mo. Ay, wala siyang madala sa impyerno.
Kaya dito po, mga minamahal, maraming binago ng Diyos, mga kapatid. Dati, mga minamahal, mga pusakal. Dati walang pag-asa. Subalit ngayon, dahil tinanong niya ang totoong salita ng mahal na Panginoon, nagbago ang buhay, mga kapatid. Amen? At kung meron pang nakikita po tayo, bakit siguro, bakit natin ito, bakit siya ganito? Mga minamahal, huwag natin pong tingnan yan. Kanya-kanya po tayong kaligtasan. Amen? Kaya nga tayo na ito, bakit ang Kristiyano ay laging nagpupuri, bakit ang Kristiyano nag-aayuno, bakit tayo dumadalo, maminahal kung baga sa ano, maminahal literally, ang baterya kapag lagi pong naka-charge, lagi pong na ano yan, ginagamit, madi-discharge. Kaya ang anak ng Diyos, kailangan lagi kang mag-ayuno, kailangan lagi kang lagi kang magpuri, lagi kang mamuhay na may kabanalan, hindi lamang po sa church. O yan, maminahal, baka may mga kabataan dito nag-email. Sino nag-email dyan? Mas Kuya Dick ba? Alam niya yung email. Mamina, actually, po narinig ko lang kasi po marami na biktima ng email. Dahil kay email, yun. Ano na, maminahal, napuslok na. Hindi na kumain. Na-addict na po. Napahamak na. Eh, maminahal, ang Diablo po ay napalito para magnakaw. Pati panampalataya mo na nakawin ng Diablo. Imbis na magpakain sa gawain ng mga Panginoon yun. Tinutulugan po yung mga preacher. Nag-i-il na lang. Maminamahal, kainin po natin ang kainin sa salita ng Diyos. Dito po yung napaka-importante, maminamahal. Balsi, praise the Lord. So mga kapatid, maging kulay dugo. Ang buwan, maminamahal, ay magiging kulay dugo. Ang araw ay didilim. Bito'y maglalaglagan po yan. Matinding init. Ngayon, maminamahal, di ba? Ako po kasi, maminamahal, kaya nga sabi ko, laking bukid po ako. Noon ay makapag-aral ko maghapon. Ngayon, magbilag ka sa ano ngayon, maminamahal, kahit sa oras na, hindi ka matagal dyan sa init na yan. Di ba? Sa mga magsasaka, maminamahal, hindi ako makakatagal ngayon. Bakit? Dahil, maminamahal, ang mundong ito ay mapupuglaw sa matinding init, mga kapatid. Climate change na rin yun. Kaya anytime, maminamahal, darating na po ang ating mahal na Panginoon. Magpatuloy po tayo, mga kapatid. Hindi naganap ang huling araw sa panahon ni John the Baptist. Sino po si John the Baptist? Si John the Baptist, mga mahal, ay kinatakutan ng mga Hudyo, ng mga Iskim at Parisiyo. Ng mga tao ng panahon ni John the Baptist, mga mahal, natakot po sila dahil nag-aaral siya, mga mahal. Yun po yung sinasabi ng Biblia. Prepare the way of the Lord. Siya, mga minamahal, ay hindi kumain ng mga pagkain nating nakakain. Ang kinakain po niya, yung pong, mga minamahal, mga balang. Ang kanya pong, yung pulot-pukyutan. Dahil siya po ay nasa wilderness. Nang siya po ay nangarang, mga minamahal, marami nagsilapit. Nagpabautismo sa pamagitan po ng pagsisisi. Kaya ngayon sinabi niya, mga minamahal, di ba? Sa aking hulihan ay may darating na mas na hindi ako pwedeng magkalag ng kanyang pangyapak. Siyang magpabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Sino yun? Ang ating mahal na Panginoon. So mga kapatid, hindi po naganap sa huling sa panahon ni John the Baptist ang huling araw, mga minamahal. Bakit? Walang panghimala sa kanya. Walang himala. Nangaral siya, mga minamahal, kahit isa ay walang himalang naganap. Kaya ano sabi ng Matthew chapter 16 verse 18, mga kapatid? Matthew chapter 16 verse 18. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata po 16, talata po 18, ganito po ang sulat. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipalaig laban sa kanya. Amen. Everybody sing praise the Lord. Ito po yung tanda, mga minamahal. Yung sinabi ko kanina. Isa lamang church sa tinayo ng mga ano po nakapalong sa church, mga minamahal? In the gates of hell shall not prevail against the true church of the living God. Kaya dito, mga minamahal, ang demonyo po takot, mga minamahal. Sa mga kababaihan, lalo po maraming rapist. Marami tayong mga babae na kapatiran, mga kapatid. Ayun yung, mga minamahal, kapatiran po natin, yung kanyang patotoo, kasi dumadaan sa cemetery, baka pupunta ng overnight. Eh, siyempre, nakaputi. Eh, mag-isa siya, mga minamahal, meron pong sumusunod sa kanya mga adik. Plano po siya na gawa ng masama. Hinanalangin niyo pa din, Panginoon ka, patawan mo, anong pagkukulang ko. Nagsabi mga habang nangalang, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayun
sumunod sa kanyang aminon, hindi po haleluya ang dinig. Sabi nung kaluluwa daw, kaluluwa, ay nagtakbuhan. Oh, ganun po. Bakit? Ginamit lamang po yung words na yun para matakot po yung mga drug addict, mga minamahal. Nagtakbuhan po sila sa takot. Ewan si Praise the Lord. Ganyan, mga minamahal, kapag may repeat ka, huwag mong panalangin na mamatay kasi mamatay talaga yan. Kaya ngayon kapatiran po natin, sa kabiglaanan po niya, hinabol siya ng aso. Ay di sa kabiglaanan niya, di mo hotdog! Tama ba yun? Termino na yun? Kasi galit yung aso, ang termino sa di mo hotdog. Pero grinad po ng mahal na Panginoon. Na-proceed po yung aso dahil sa pangalan ng mahal na Panginoon. Makapangyarihan po yung hallelujah, mga kapatid, in Jesus' name, in the blood of Jesus. Kaya kayo mga kapatid, mga kababaihan, mga minamahal, pag kayo po ay nasa pangalan, mga minamahal, lahat ng mga kapatid, pag nasa pangalan po tayo, sambitin natin ang pangalan ng mahal na Panginoon. Magsige tayo, malapit patawanan po. In Jesus' name, in the blood of Jesus, hallelujah! Mga minamahal, ang demonyo, milyon-milyon takbo. Dahil makapangyarihan po ang lingwahe ng mga minamahal. Ngayon ay tinatawanan ng mga walang alam sa salita ng Diyos. Pero hindi lang ito yung powerful words, mga minamahal. Ito po ay heavenly language, mga minamahal. So, ang sabi po ng Matthew chapter 11, verse 11, mga kapatid. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 11, talatang 11. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganganak ng mga babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Di ba, mga minamahal? Kinumpir. Walang dakila sa panahon ni John the Baptist. Pero yung maliliit, sino pintinutawid? Tayo po yun, mga minamahal. Hindi tayo nag-aaral ng Bible School. Hindi tayo, mga minamahal, biyasa sa mga minamahal preskat sa pag-aaral. Pero mga minamahal, maliit po tayo sa tingin niya. Pero nasa akin ang kapangyarihan ng mga Panginoon. Yan ang tinutukoy ng Biblia, mga minamahal, na verily I say unto you, among them that are born of woman, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is less in the kingdom of heaven is greater than he. Wala kayo dyan, di ba, Pisi? Pero dito, mga minamahal, ikaw, mismo po, bata ka, mga minamahal. Yung po mga children's school, nakakapag-ayun na po yan, mga minamahal. Nakapag-3 days fast niya, hindi ka kahit 3 araw, mga minamahal. Yan ay power, mga minamahal. Kapangyarihan galing sa Diyos. Nagawa pa yan ng mga pastor? Ng mga nag-aaral ng Bible School, nagkanawa yan na, magpasti ng 3 days? Hindi. Dito po, mga minamahal, lalo pag one member ka, kinakailangan pong mag-ayuno ka para mamaya ay requirements, mga minamahal. Bakit? Sapagat yan po, mga minamahal, ay pag nakamtan po natin, mga kapatid, yung pangako ng malapit, when the Holy Ghost is come upon you, you have power. Kaya tingin niyo, mga minamahal, mga kabataan, umiyak. Sino mga minamahal? Sino pong magpapa-ex kanila? Yung Holy Spirit, mga kapatid. Kaya kapag ikaw ay may Espiritu ng Diyos, ikaw ay makapangyarihan na labanan ng kaaway mismo po, dahil ang kalaban po ng tao, 3, mga minamahal. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. 3 po yan. Paano natin papaglaban yan? Sa ating pong paglingkod sa malapit yan po'y aalis, mga minamahal, praise ka. Yung pride mo, yan po'y bababa ng mahal na Panginoon. Magpapakumbaba. Kasi ang author po ng kapakumbabaan, mismo ang ating mahal na Panginoon. 16:18 ng promise mga minamahal, pride goeth before destruction and not to speak before a fall. Kaya bago pa lang, mga minamahal, dumating po yung pagkapahamak ng isang tao, pride muna ang pumapasok. Kasi sa tanas niya, kaya pahamak po siya. Dahil sa kanyang pride, mga minamahal. Oh. Kaya, mga minamahal, walang naging dakila noong panahon ni John the Baptist. Pero ngayon, tayo po ay mas dakila kay John the Baptist. Dahil tayo, mga minamahal, mismo pag nanalangin po tayo sa karamdaman, ito'y gumagaling sa pangalan ng Jesus. Amen? 1 Corinthians chapter 12, verse 20, and Luke chapter 11, verse 31 and 32. Dito po sa unang Korinto, kabanata po ay 12, talata po ay 28. Ganito po ang sulat. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlaway mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Amen. Yan, minamahal. Huwag po masasaktan. Dahil kulang pa po ang aking pagpapakilala. Ako po hanggang ngayon ay isang Katoliko. Dahil yun po kinagisnan ko I am a Catholic.
nung high school po, mami naman, grabe po, pag may final examination. Pupunta talaga kasi katiba lang sa Buena Vista, National High School, mami naman, katabi po yung simbahan. Pag may final examination, nandun po ako, nagpipray po ako. Grabe mami naman. Pero mas naging makamuluhan ang buhay ko dahil ako po bilang Katoliko, tinagap po si Kristo sa buhay ko. Kaya nga si Kristo siyang nagmamaliw ng buhay ko ngayon, mami naman. Kaya dito po sa Jesus Christ, kahit po dito yung sino ay pwede dahil hindi malapangin ang Diyos ay hindi nagtangi ng tao, mami naman. Walang partiality sa mahal ng Panginoon. Abu Sayyaf ka, pumunta ka rito, tatanggapin ka ng mahal ng Panginoon. Makasalanan ka, mamatay tao ka, pumunta ka rito, tatanggapin ka ng Diyos. Ano ang kalagayan mo? Mami naman, ikaw ay pangit sa tingin ng tao, mami naman, masama ugat mo, pumunta ka rito, hindi ka tatanggihan ng mahal ng Panginoon. Lahat ay binigyan ng pagkakataon ng mahal ng Panginoon, mga kapatid. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Wala pong pinili ang mahal ng Panginoon. Magandang lalaki yan, pwede dito yan. Magandang babae, pwede yan. Mayaman yan, pwede yan dito. Hindi po ganun ang mahal ng Panginoon. Kahit anong uri ng buhay mo, welcome ka po sa gawain ng mahal ng Panginoon. Diba? Si Sakiyo nga, mamimula si Sakiyo, pandak. Kulang sa height. Pero minamahal, kinalugdan siya ng mahal ng Panginoon. Dahil siya anak din ni Abraham, mga minamahal. Diba na si praise the Lord? Kaya walang pagtatangi sa mahal ng Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, tatanggapin ka ng mahal ng Panginoon. Puri po ang ating dakilang Diyos. So naghalal po ang mahal ng Panginoon, hinilal po niya, mga minamahal. Ito po ang kanyang mga hinalal. And God had some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Kaya maganda po natin dito, kasama po yung government, spiritual government. Kaya sa mga choir member, di ba? Diyan po tayo nasasalang sa atin pong, ito po yung sa spiritual government. Kaya may rules and regulation. Ganun po mga kabataan, yung mga choir member, mga choir instrumentalist. Kaya may suspension. Kailangan po natin na tayo po ay dumaan sa pagtutuwid, maminamahal. Kasi ang sabi ng mga I chastise all my love. Ngayon, ang batas ng tao, maminamahal ngayon, di ba? Inadapt na po ang sa ibang bansa. Kaya ngayon, maminamahal. Pag pinalam mo ako, tatawa ko. Ano ba dito? 911 ba? 117? Di ba? Mga kapatid. Kaya malakas na po ulo ng kabataan ngayon. Pero maminamahal, alam niyo po, once na kabataan ay may takot sa Diyos, yan, mami naman po siya. Hindi na kailangan pang po yan dahil alam nila ang buhay sa mundo dito. Pagkalooban ng malapit na ginagawa po natin, mga kapatid, hindi po tayo malilis. Dahil yan po ay, pag may takot ka sa Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Diba si Praise the Lord? Mami naman, Luke chapter 11, verse 31 and 32, kahit po. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 11, mga talatang 31 at 32. 31, magbabangon sa paghukom ang reyna ng timugan na kasama ng mga tao ng lahing ito at sila'y hahatulan sapagkat sila'y naparitong galing sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. 32, magsisitayo sa paghukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Amen. Everybody say praise the Lord. Maminamahal, sa panahon ni Jonas, sa panahon po ni Solomon, maminamahal, siya po ay talagang binigyan ng wisdom ng marapayon. Pero sabi ng Biblia, mas may higit pa kay Jonas. May mas higit pa kay Solomon. Sino po maminamahal? Yung propeta ni Nehalal ng malapit ngayong huling araw, mga kapatid. Dahil ibinigay ng malapit yung tunang kapangyarihan na tayo po mismo. Ang sabi ng Luke chapter 10 verse 19, behold, I give unto you power to tread on serpents, scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by enemies hurt you. Kaya maminamahal, kung si Jonas maminamahal, naging dakila sa kanyang panahon, tayo po ngayon maminamahal, kapag nagdadala ka ng salita ng malapit, nagdadala ka ng
kaluluwa sa pananampalataya ng Panginoon, mga kapatid, ikaw ay masigit pa kay Jonas. Masigit pa tayo kay Solomon, maminamahal. Dahil tayo po sino po ang mahirap ngayon dito? Sino ang mayaman? Ako po, mayaman po ako. Dahil anak ako ng Diyos. Amen po ba? Pag sabihin, Brother Dick, hindi ako mayaman eh. Maminamahal. Alam po, tayo po ang pinakamayaman. Dahil ang ating pong Ama sa langit ay pinakamaya sa lahat ng bagay. Kung dito man, hindi natin natanggap yung maminamahal, meron po tayong mansion sa langit, mga kapatid. Amen po ba? Kaya last mga kapatid, alam niyo po, maminamahal. Sa panahon po ng lumang tipan, sino po bang nagligtas sa baha? Sa panahon ni Noe. Ang Diyos na makapangyarihan. Sa panahon po, maminamahal po iskad ng si Shadrach, si Meshach, si Abednego, sa panahon po ng maminamahal, ni Haring Nabucodonosor. Nagdeklara siya na maminamahal, sino man ang hindi luluhod sa kanyang larawan inanyuan na napakalaki ay ihagis doon sa hornong nagliligas. Pero ang mga anak ng Diyos, si Shadrach, si Meshach, si Abednego ay hindi po natakot, maminamahal. Sila po ay nagpatuloy na maglingkod sa Diyos, maminamahal. Kaya nung sila inihagis ni Haring Nabucodonosor, maminamahal, ang sabi ng Biblia, sila po ay hindi nasunog. Hindi po sila maminamahal ng amoy apoy. Hindi po ang mga tunika nila, ang mga balabal hindi nasunog, maminamahal. Kundi sila po iningatan ng mahal ng Panginoon. Kaya sabi ng ating awitin, lumakad ka man sa apoy, hindi ka masunog. Lumakad ka man sa ilog, hindi ka malunod dahil kasama mo ang Diyos. Amen? Sa panahon po maminamahal ng si Daniel, maminamahal sa ilip ng leon, hinusik siya. Para kasi naiingit sa kanya maminamahal dahil paborito po ng hari ni Haring Darius. At maminamahal, si Haring Darius ang nagtatak, maminamahal. Kaya nung malaman niya si Daniel pala yung kanyang yung pang inuusik ng mga kasama niya. Inihagis ito sa ilip ng leon, sabi niya, Daniel, ang ginawa niya, nag-ayuno po siya buong gabi, hindi kumain. Pagkatapos po kinabukasan, sabi niya, Daniel, niligtas sa kaban ng Diyos mo pinaglilingkuran. Sabi ni Daniel, mabuhay ka, Haring Darius. Ang anghel ng anghel ng Panginoon ang nagtikom ng bibig ng leon upang hindi ako saktan dito sa yungib na ito. Kaya maminamahal, yung po mga umusik kay Daniel, doon pa lamang sa bunganga ng yungib, ay nagluray-luray na ang mga katawan dahil nilapa po ng mga leon. Ganun po tayo mga minamahal. Ang mga kumakalaban sa ating mga minamahal, maging demonyo, yan po ay hindi mananaig sa tunay na anak ng Diyos. Amen? Kaya mga minamahal, sa panahon ni Moses, mga Israelita, sino po nagligtas? Ang Diyos na makapangyarihan, mga minamahal. Ngayon mga kapatid, sa panahon po natin, mga ilan lamang na patuto. Sister Mary Ann Bongo, maminamahal, kung wala po siya sa airplane na kanya po siya sakyan sa Middle East, kung wala po anak ng Diyos doon, maminamahal, naghaliluya po isa doon sa kanyang aeroplano, maminamahal, nakita ng piloto, maminamahal, na napakalaking kamay ang humawak doon sa aeroplano, maminamahal, sila makababa ng maayos mga kapatid, dahil sa panalangin, dahil sa pagrinubyo, sa panalangin po ng anak ng Diyos, maminamahal, nandun sa aeroplano, maminamahal. Hallelujah. Ano kayang nangyari kung wala pong anak ng Diyos doon, maminamahal? Isang seaman na kung wala po doon sa barko, mga minamahal po iskat, sila po ay nandoon sa pusikit na kanimlan, mga minamahal, grabing bagyo, laki ng alon. Ngunit mga minamahal, nanalangin po ang kapatid po nating seaman. Dahil iligtas na mag-usap po na kanyang mga kasama. Mga minamahal niyo po, mga kapatid. Siya po, kasi yung iba nagtalunan, mga minamahal po iskat. Grabing mga minamahal. Sabi ng patutong mga minamahal, doon sa lugar na yun, wala pang nakaligtas. For the first time, sabi po ng mga nagriskyo, kayo lamang ang nariskyo namin dito, maraming naligtas. Lahat ng nanonood dito, walang nakaligtas. Pero kayo, dahil doon sa anak ng Diyos, maminamahal, siya po ay hindi na suspend. Wala pong fracture, wala pong siyang galos, maminamahal. Yung mga kasama niya na hospital. Pero anak ng Diyos, maminamahal, ni galos, ni wala po dahil iningatan po ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yun, yung kapatiran po natin dito. Kung hindi po siya nakakilala sa mahal ng Panginoon, baka 6 feet below the ground na maminamahal, dahil may sakit sa puso. Pero ngayon, malakas na nagpapatuto, mga beloved brother, mga minamahal po, Arnel Masilesa. Oh. Kaya tuwan-tuwa po ako, mga minamahal po, isang pinalita sa akin ng inaanang uninong, umuwi na si brother Arnel doon, dahil taga-Marindungin pa na yun. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God.
Yung mga patutunan, mga minamahal, ang magiging gabay po natin para tayo makapag-akay ng kaluluwa sa panan ng mahal ng Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Last, mga kapatid, Talipaw, Luzon Peace Mission Year 2000, mga minamahal. Ito po ay pumaimbulong, mga minamahal, sa buong Pilipinas. Nasa periodiko, nasa mga telebisyon, sa radio, mga minamahal. Ano po ang sabi? Walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, puro totoo lang. Pero nasa balita totoo, mga minamahal. Sabi nila, mga minamahal, si Evangelist Almeida pinugutan ng ulo. 12 prayer warriors pinugutan ng ulo. Kaya mga minamahal, sabi po nung aking kakilala, mga minamahal, prisa na yun. Oh, Brother Dick, wala na. Sa periodiko. Sabi ko, hindi po totoo yan. Kami na mga pinanguna na mga pastor, kung paano kami pinakapangyarihan ng Diyos, na ang mga diablo na hindi pa na-examine, how much more, ang aming pong founder dito, ay siya ay kinasya ng kapangyarihan ng malapan, walang mangyaring masama sa kanya. Kaya nung makabalik, sabi ng anak ko, maminamahal, oh, paano yan, Brother Dick, magmamalaki na si Evangelist Almeida kasi nakabalik siya. Ay, hindi po, humble po yung aming malapastor. Punong-puno po siya ng kapumbang. Bakit, di ba? During the time, in the regime of Joseph Estrada, maminamahal, former President Joseph Estrada, anong ginawa niya, maminamahal? Ginawa niyang shield. Sinama niya, maminamahal, ang ating grupo doon sa Talipaw. Pinabomba niya, maminamahal, doon ay pinabomba niya, mga misa, mga kapatid ko. Ngunit dahil ang kapangyarihan ng Panginoon ay natili sa anak ng Diyos, wala pong nalagas po sa kanila, maminamahal. Grabe! Mga 12 sipadan hostages, maminamahal. Kung ito po ay hindi napalaya, maminamahal, sino magpapalaya? Ang kapangyarihan ng Malapen sa pamamagitan po ng panalangin ng propeta ng ating mahal na Panginoon. Kaya natanyan po ito, maminamahal. Grabe! ABCBN. Nandun palagi sa bahay ng mga pastor sa may, Perling, sa may Fairview. Nandun palagi, mga kapatid ko. Kaya pinagpala, nung magpangyari po ito, maminamahal, bumabayad po tayo sa Channel 13, bumabayad tayo sa mga video program, noon libre lang, maminamahal, naiiri po tayo libre, maminamahal na mamonitor po. Ano nangyayari sa ating mga pastor? All things work together for good. Kaya, maminamahal, grabe po ang mga dinanas upang makita lamang ang tunay na gawain na mayroon lamang nag-iisang the churches of the living God, maminamahal. Ano po nakabalakit dito? Ang mga bulagay nakita, mga pililakalakad, ang mga ito'y nilinis, dito po nakapanood yun sa Jesus General Museum. Kaya kayong mga baguhan, para sa unahan, may kailangan po kayo. Anong kailangan nyo? Kagalingan ng karamdaman, makamtan nyo according to your faith. Ayon sa inyong pananampalataya, dahil hindi po kami magpapagaling sa inyo. Yung pananampalataya nyo ang magpapagaling sa inyo, tanggapin nyo si Kristo ng buong puso, maminamahal. Sapagat ang aming pinapangaral dito, maminamahal, ay ang totoong Diyos na nagkatawang tao, maminamahal. Siya'y nabayumay sa krus ng Calvary, maminamahal, na dumadag ang dugo para ikaw at ako ay malinisan sa pagkakasala, maminamahal. God was manifest in the flesh. Kaya maminamahal po iskat, ang sabi po ng Juan 1:12, ang lahat ng sa kanya nagsitanggap ay pinagkaloob at binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid ay sumasampalataya sa kanyang pangalan. Maminamahal, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sadyang kay buti ng ating dakilang Diyos. Sipo tayo. Habang inawit po namin ito, maminamahal, inaalihan po natin ating mga baguhan, lumapit po kayo sa unahan upang tanggapin ang mahal na Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapad sa harap panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya'y patuloy na tulad na pagsikat ng iyong harap, patuloy siya nagbibigay ng lalaw. Kaya sa puso ko
Dakilang miyamhan ang pag-ibig ng mahal na Diyos. Tayo po ay pinahiram ng buhay para tayo'y maglingkod sa Kanya. Pag tayo po'y naglingkod sa pinakamamahal na Panginoon, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Sa araw po ito po ang tunay na espesyal na araw sa inyong lahat. Mahal po tayo ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na sino man ay mapahamak. Malinaw po kung inyong naunawaan po ang salita ng Diyos. Tayo nasa tunay na banal gawain. Dito, binabago ng mahal na Panginoon ang buhay ng tao. Ang tao na may karamdaman, pinagagaling ng mahal na